Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga bagay sa mundo natin ang hindi pa nalalaman ng mga tao. Kaya mula sa jet-inspired na limousine na kayang tumunog na parang eroplano, hanggang sa kakaibang electric car na nagsimula ng EV revolution, ay pag-usapan natin ang 10 pinakakakaibang sasakyan na talagang umiikot sa totoong mundo. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10, Jet Limo Beast. Isipin mong naglalakad ka sa kalsada tapos biglang may dumaan na parang private jet pero hindi lumilipad kundi rumaratsyada sa kalsada. Yan ang Limo Jet, isang napakahabang sasakyan na ginawang parang eroplano sa lupa. Gumamit sila ng totoong Learjet fuselage tapos binigyan ito ng 17,000-watt sound system at infinity mirror flooring. Hindi lang ito basta gimmick, kundi isang obra ng engineering na pinagtuunan ng 12 taon para mabuo. Kahit walang pakpak, para kang lumilipad sa ganda at ingay nito. Pero teka, hindi lang ito pangyabang sa kalsada. May laman din itong Chevrolet 8.1-liter V8 engine at 28-inch na gulong. Sa halip na jet turbines, malalaking speakers ang inilagay na nagbibigay ng matinding jet sound effect habang umaandar. Ang ganda ng pagkakagawa nito ay parang sining na pinagsama ang karangyaan ng eroplano at ang arte ng limousine. Talagang kapag nakita mo ito, ang unang tanong mo ay, paano ito nakaprubahan? At ang sagot ay simple, dahil kaya ng tao gumawa ng kahit anong imposible. Number 9. Zombie Car Killer. Kung sa tingin mo ay may nakita ka ng matinding armored car sa pelikula, maghintay ka lang hanggang makita mo ang zombie fighting Maybach Silo. Sa itsura pa lang, parang sinadya itong buuin para sa isang pelikulang puno ng pagsabog at habulan. Naka-base ito sa isang 2-door luxury coupe na may 700 horsepower V12 engine, pero hindi doon nagtatapos ang istorya. Sa halip na porma, panlaban sa apocalypse ang inuna. May tank-like track sa likod, bull bar sa harap, armor sa buong katawan, at oo, may rocket launcher din sa bubong. Hindi ito kwento ng pelikula. Totoo ito at ginawa sa Jordan bilang sagot sa tanong, paano kung kailangan kong salubungin ang isang zombie horde habang naka-Mustang level power car ako? Ang sagot, gawin mong fortress ang sasakyan mo. May baril sa hood, may twin machine gun sa likod, at kayang rumatrak kahit anong balakid. Nakakabaliw isipin na ang dating luxury car ay naging ganap na war machine. At pinatunayan nitong, kahit sa gitna ng krisis, ang talino at tapang ng tao ay kayang lumikha ng ultimate survival vehicle. Number 8. Rocket Car Blast. Sa panahon ng Roaring Twenties, may isang siyentipikong Austrian na nagngangalang Max Valier na literal na binali ang mga batas ng physics sa pamamagitan ng paggawa ng isang rocket-powered na sasakyan. Oo, hindi ka nagkakamali. Isang kotse na pinapaandar ng 2 gasoline-fueled rocket engines. At ang mas nakakabigla, ginawa niya ito gamit ang cardboard at linoleum. Ang base ng sasakyan ay isang 1921 Chevrolet, pero ang anyo nito ay para bang gawa sa mga materyales ng school project. Pero sa kabila ng itsura, legal itong nairehistro sa New York at nagawa pa ng matest run ng matagumpay. Ang sasakyang ito ay naging simbolo ng kakaibang tapang ng siyensiya, isang panahon na hindi pa uso ang seatbelt pero may naglalakbay na gamit ay rocket. Matapos ang ilang dekada, natagpuan ito sa backyard ni Valier, parang isang fossil ng nakaraan at ibinalik sa dating anyo. Isang paalala na minsan, ang pinakabaliw na ideya ay siyang nagiging alamat. Number 7. Roller skate na kotse. Noong late 1970s, may mag-ama sa Amerika na literal na nagsanib puwersa para gumawa ng isa sa pinakamasayang sasakyang nakita ng mundo, ang Jelly Bean Skate Car. Isang kotse na ang itsura ay parang pinaghalong jelly bean at roller skate, ginawa para ipromote ang kanilang skating rinks na tinatawag na Sports World. Isa lang ang masasabi mo kapag nakita mo ito,
Parang laruan na lumaki. Pero huwag kang paloko. Dahil kahit mukhang cartoon, may 1,600cc Volkswagen engine ito sa loob. Gumawa sila ng 16 piraso nito at naging instant icon sa mga komunidad. Sa labas ay aliw, sa loob ay astig. Ang disenyo ay swak na swak sa kalikutan at saya ng panahon. At kahit ngayon, may isang natirang unit na makikita pa sa Sparkles Skating Rink sa Atlanta, Georgia. Isa itong nagpapatunay na hindi lang forma kundi emosyon at alaala ang kayang likhain ng isang sasakyan. Number 6. Micro-Porsche ng Alemanya. Kung may award para sa pinaka-compact pero pinaka-astig na kotse ng 20th century, malamang ay mapupunta ito sa Messerschmitt KR200. Sa unang tingin, mukha itong pinaghalong airplane cockpit at laruan. Pero sa totoo lang, ito ang sagot ng Germany sa hirap ng panahon matapos ang World War II. Gawa ito mula 1955 hanggang 1964. At may tandem seating layout. Ibig sabihin parang motor, sunod ang upuan ng pasahero sa likod ng driver. Pero wag mong maliitin ang liit nito dahil ang KR200 ay may aerodynamic na disenyo, mababang gravity at sobrang gaan. Nasa 550 pounds lang. Kayang tumakbo ng 60 miles per hour at kayang-kaya ang masisikip na kalsada ng Europe. Napaka-praktikal at napakasaya pa raw imaneho. Ito ang patunay na hindi kailangan ng malaking makina o engrandeng forma para maging makasaysayang kotse. Minsan, ang liit ang siyang pinaka-powerful. Number 5. Kotseng pinilit ang espasyo. Ang Fiat 600 Multipla ay parang kabaligtaran ng mga muscle car. Maliit, parang hindi katasya ang pamilya mo. Pero sa loob nito, para kang may mini condo on wheels. Inilunsad ito noong mid-1950s at isa sa mga pinakaunang family van sa mundo. Ang sikreto? Galing sa Fiat 600 ang drivetrain at hiniram ang suspension ng mas malaking model. Ang resulta, maliit sa labas, maluwag sa loob. Isipin mong kaya nitong isakay ang 6 people kahit halos kasing haba lang ito ng Mini Cooper. At ang driver seat, nakalagay mismo sa ibabaw ng front axle. Kaya walang bonnet, mas marami kang space sa harap. Itinanghal ito sa Brussels Motor Show noong 1956 at naging simbolo ng smart engineering sa maliit na budget. Sa sobrang iconic nito, binuhay ulit ang pangalang Multipla noong 1998. Isa itong sasakyan na siniksik ang galing sa bawat pulgada. Number 4. Steampunk Fantasy Ride. Kung mahilig ka sa pelikula, lalo na sa mga fantasy at steampunk, siguradong mapapalingon ka sa kakaibang Nautilus car. Inspirado ito sa sasakyan mula sa pelikulang The League of Extraordinary Gentlemen at ginawa ito ni Ken Freeman sa loob ng 5 years. Pero hindi lang ito basta replika, ito ay isang obra maestra na mas detalyado pa kaysa sa orihinal. Gamit ang base ng isang Land Rover firetruck, binuo niya ang isang 22-foot, 6-wheeled beast na parang galing sa isang parallel universe. Sa loob nito ay isang matikas na V8 engine, pero ang tunay na pang-akit ay nasa labas. Mga Hindu-inspired na ukit sa buong katawan ng sasakyan, gawa sa fiberglass na tinabas at nililok ng kamay. Ang bawat detalye ay tila sinadyang gawing sining. Isa lang ang masasabi mo kapag nakita mo ito sa personal, parang pumutok ang imahinasyon ng isang artist. At naging kotse ang resulta. Number 3. Camper na may utak. Kapag sinaping camper, karaniwan nating naiisip ay isang malaki at mabigat na sasakyan na parang maliit na bahay. Pero ang Column Caravan ay ibang klaseng hayop. Isang modular camper na kayang baguhin ang hugis at layout depende sa kailangan mo. Disenyo ito ni Christian Susana at ang ibig sabihin ng pangalang Column ay Colors of Life in Motion. At totoo ngang buhay na buhay ang disenyo nito. Isa sa mga pinakaastig na feature nito ay ang movable walls at detachable front section. Oo, pwede mong ihiwalay ang front driving area kung gusto mo lang mag-ikot-ikot at iwan muna ang bahay na parte.
May smart modules ito na pwedeng gawing kusina, kwarto, sala, lahat sa iisang unit. Tamang-tama para sa mga couple o 4-person group na ayaw maipit sa parehong layout kada biyahe. Patunay ito na kahit sa mundo ng camping, pwedeng magsama ang talino at kalayaan. Number 2. Pambihirang safe car. Kung may award para sa pinakapangit pero pinakaseryosong kotse sa kasaysayan, siguradong pasok ang 1958 Servbell. Gawa ito ni Walter C. Jerome mula sa Massachusetts. At habang ang ibang sasakyan ay pinopromote ang porma, ito ay ginawa para lang sa safety. Itsura pa lang, mukha na itong alien robot o tank na may isang mata. Pero sa kabila ng kabaliwan ng hitsura, ito ang isa sa mga unang kotse na talagang tumutok sa kaligtasan ng pasahero. Gamit ang 1948 Hudson chassis, nilagyan ito ng makakapal na armor at mga safety feature na bihira pa noon. Sa sobrang laki at bigat, simpleng liko lang ay parang survival challenge na. Pero makikita sa design na pinrioritize talagang proteksyon. Inilatala ito sa Mechanics Illustrated noong 1959. At kahit hindi ito naging commercial success, naging simbolo ito ng pagiging visionary ni Jerome. Minsan, kailangang isakripisyo ang porma para sa tunay na kaligtasan. Number 1. Kotse ng kinabukasan. Ang city car, kilala rin bilang Sebring Vanguard SV48, ay isang kakaibang kotse na nauna sa panahon. Noong 1970s, habang ang mundo ay hindi pa pamilyar sa konsepto ng electric vehicle, ito na ang unang sumubok na baguhin ang takbo ng transportasyon. Itsura? Para itong wedge of cheese na may gulong. Pero huwag mo basta pagtawanan, dahil ito ay isa sa mga unang seryosong hakbang patungo sa EV revolution. May dalawang upuan, tumatakbo gamit ang baterya, at kayang isaksak lang sa US power grid para mag-charge. Sa mga sumunod na taon, nilagyan ito ng dagdag na baterya, ginawang mas praktikal, at nilunsad pa ang city van version para sa mas maraming kargamento. Kahit di gaanong naging popular, ito ang inspirasyon ng marami, kasama na si Elon Musk. Oo, ang founder ng Tesla ay na-inspire ng oddball na ito. Kaya minsan, kahit weird sa umpisa, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pakaiba.